May kakaibang bagay sa mga introvert na bihira o hindi agad-agad napapansin ng mga tao kapag sila ay nagtatampo. Kapag nagtampo ang isang extrovert, parang biglang nag-iiba ang buong atmosphere. Lumalakas ang mga boses, nadadamay ang mga kaibigan, may magpo-post pa ng malungkot na mga lyrics sa story nila. Ramdam mo agad ang tensyon sa hangin. Pero ang mga introvert, maaaring wasak na wasak sila sa loob, pero sumasagot pa rin ng, haha, yes, okay lang. Yun ang dahilan kung bakit nakakalito. Hindi dramatic ang pagpasok ng lungkot nila. Tahimik itong sumisingit. Binabago ang mga maliliit na bagay at nagtatago sa likod ng normal na mga kilos. Kadalasan, hindi man lang mapapansin ng mga tao na nagtatampo na pala ang isang introvert hanggang sa lumamig na lang bigla ang relasyon, makalipas ang ilang linggo at walang makapagpaliwanag kung bakit. At sa totoo lang, kadalasan ayaw din naman ng mga introvert na mahalata ito. Hindi nila gustong manipulahin ang kahit sino. Hindi rin sila lihim na naghihintay na may magmamakaawang kausapin sila. Kadalasan hindi lang talaga nila alam kung paano ipahayag ang pagkadismaya nang hindi nagmumukhang dramatic, needy o sobrang emotionally exposed. Kaya imbis na sumabog palabas, umaatras sila paloob. Mas tumatahimik sila, mas bumabagal, mas lumalayo, mas nag-iisip. Na yung dating taong nagpapadala ng 10 random memes kada araw ay biglang thumbs up na lang ang reply sa mga messages mo. Marami ng emosyonal na kabanata ang tinapos ng simpleng thumbs up emoji na yan. Ang pinakamahirap intindihin ay malalim talagang makaramdam ang mga introvert kahit kaunti lang ang ipinapakita nila sa labas. Paulit-ulit na lang nire-replay ang mga usapan sa isip nila. Ina-analyze ang mga pagbabago ng tono, iniisip kung may mali ba silang nasabi, kinukumbinsi ang sarili na nag-o-overthink lang sila habang tuloy pa rin sa pag-o-overthink. At dahil napakarami nilang oras sa loob ng sarili nilang isip, nagiging tahimik at pribadong laban ang emosyon nila. Mga laban na walang ibang nakakarinig. Ganito magtampo ang mga introvert. Tahimik, banayad, halos parang artistic. Number 1. Bigla silang nagiging low maintenance. Isa sa pinakamalinaw na senyales na lihim na nagtatampo ang isang introvert ay kapag tumigil na silang humingi ng kahit ano. Walang reassurance, walang atensyon, walang paliwanag. Sa umpisa parang healthy pa nga ito tignan. Mukha silang independent, kalmado, hindi apektado. Pero minsan ang mukhang emotional maturity ay emotional retreat na pala. Kapag nagtatampo ang isang introvert, madalas kinukumbinsi nila ang sarili nila. Okay lang, bababaan ko na lang ang mga expectations ko. Kaya imbis na aminin nilang nakakaramdam sila ng pag-iwas, pagkalimot o pagiging hindi mahalaga, tahimik na lang nilang binabawasan ang mga emotional needs nila hanggang sa halos mawala na yon. Tumitigil na silang mag-double text, hindi na sila yung unang nangangamusta, hindi na nagtatanong kung free ka, hindi na nagkikwento ng mga random na detalye tungkol sa araw nila. At ang nakakatakot, kadalasan hindi agad napapansin ng mga tao ang mga pagbabagong yon dahil natural namang low maintenance ang mga introvert. Pero sa loob nila, napakaraming nangyayari. Maaaring iniisip lang nilang, ayokong makaabala, baka sobra lang ako magmalasakit. Siguro dapat hindi na ako umasa na may magpapakita para sa akin. Imbis na direktang sabihin ang pagkadismaya nila, parang dina-downgrade nila ang sarili nila emotionally. Yan ang trahedya ng pagtatampo ng mga introvert. Hindi sila laging humihingi ng mas maraming pagmamahal. Minsan tahimik lang nilang kinukumbinsi ang sarili nilang mas kaunti lang ang deserve nila. Minsan tatanungin na lang sila, bakit hindi mo sinabi na may problema pala? Pero sa totoo lang, madalas hindi rin nila alam kung paano sasagutin yon. Dahil madalas natatakot ang mga introvert na maging emotionally overwhelming. Delikado para sa kanila ang vulnerability. Nakakahiya para sa kanila ang humingi ng reassurance. Kaya pinipili nila ang katahimikan kaysa posibilidad ng rejection. At kalaunan nagsisimula silang umakto na parang hindi nila kailangan ang kahit sino.
Hindi dahil totoo yon, kundi dahil nakakatakot mangailangan ng tao habang nasasaktan ka. Kayang-kayang mamiss ng isang introvert ang isang tao ng sobra habang nagpapanggap na okay silang mag-isa. Kaya mahirap mapansin ang pagtatampo nila. Hindi ito maingay. Mukha itong independence lang. Number 2, present ang enerhiya nila pero parang emosyonal na malayo. Dito nagiging banayad ang lahat. Sobrang banayad. Dahil hindi naman laging nawawala physically ang mga introvert kapag nasasaktan sila. Minsan nagpapakita pa rin sila. A-attend sila sa gathering, uupo sa mesa, tatawa sa mga biro, sasali sa mga usapan. Pero may kakaiba. Parang may nagbago. Parang nag-battery saving mode ang kaluluwa nila. Yung bersyon nila na nakasanayan mo ay biglang nagiging mas tahimik sa paraang parang malayo sila. Hindi galit, hindi bastos. Parang kumupas lang. Parang may nagbawas ng 40% brightness sa personality nila. At kung kilala mo ng mabuti ang isang introvert, alam mong may mga nakatagong spark sila kapag kasama nila ang mga taong pinagkakatiwalaan nila. Bigla silang nagiging passionate sa mga random na topics, nagpapadala ng mga sobrang specific na memes alas 12 ng gabi. Biglang sobrang nakakatawa kapag komportable sila. Pero kapag nagtatampo sila, unang nawawala ang spark na yon. Mas mahina na ang tawa nila, mas maikli ang mga sagot, mas iwas ang eye contact. Mararamdaman mong physically present sila, pero emotionally lumulutang sa ibang lugar. Dahil pinoproseso muna ng mga introvert ang emosyon nila sa loob bago nila ito ilabas. Kaya habang masayang ine-enjoy ng lahat ang sandali, maaring paulit-ulit pa ring iniisip ng introvert ang isang maliit na interaksyon 3 araw na ang nakalipas. Iniisip kung mas hindi ba sila mahalaga kaysa sa akala nila. Isa pa yan sa madalas hindi maintindihan ng mga tao tungkol sa mga introvert. Malalim sa kanila ang mga maliliit na bagay. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil mapagmasid silang tao na napapansin ang mga emosyonal na detalye na hindi napapansin ng iba. Tulad ng isang delayed reply, pagbabago ng tono, isang imbitasyong hindi sila kasama, isang taong biglang naging hindi na ganun ka-enthusiastic sa kanila. Mas matagal manatili ang mga bagay na yon sa isip ng mga introvert kaysa sa inaakala ng mga tao. At imbes na harapin ng direkta ang problema, unti-unti silang lumiliit emotionally sa loob ng relasyon. Hindi sinasadya, hindi masama ang intensyon, ngunit para protektahan ang sarili. Dahil kapag pakiramdam ng mga introvert ay emotionally unsafe sila, hindi sila lumalaban ng mas malakas. Mas tumatahimik sila. At sa totoo lang, minsan mas mabigat pa ang katahimikang yon kaysa sa mga argumento. Number 3. Nagsisimula silang i-romanticize ang pagiging mag-isa ng sobra. Natural na mahilig sa alone time ang mga introvert. Normal na bahagi yon. Pero kapag lihim silang nagtatampo, ang solitude ay tumitigil sa pagiging payapa at nagiging taguan ng emosyon. Bigla silang naglalaho sa mga playlist, comfort shows, libro, laro, late night walks, o sa dramatic na pagtitig sa bintana na parang bida sila sa isang emotional indie film. Minsan isang malungkot lang ng kanta na pinapakinggan nila ng 46 na beses. Alam mong seryoso na kapag nagsisimula ng magsabi ang isang introvert ng, sa totoo lang, mas gusto ko na lang talagang mag-isa. Dahil minsan hindi kapayapaan ang ibig sabihin ng linyang yon. Self-protection yon. Kapag nagtatampo ang isang introvert, madalas kinukumbinsi nila ang sarili nilang mas mabuti ng mag-isolate dahil mas ligtas yon kaysa sa disappointment. Walang expectations, walang misunderstandings, walang emotional risk. Sila lang at ang walang tigil nilang pag-overthink. At eksperto ang mga introvert sa paggawa ng mga emosyonal na mundo sa loob ng isip nila. Mag-i-imagine sila ng mga pag-uusap na hindi naman nangyari. Paulit-ulit na babalikan ng mga memories na parang eksena sa pelikula at gagawa ng isang buong emotional documentary habang naguhugas ng pinggan. Madalas na mas lalo pang kumakapit ang maraming introvert sa mga fictional worlds kapag emotionally exhausting ang totoong buhay. Magbi-binge sila ng isang buong series overnight para lang hindi mag-isip. Magbabasa ng mga libro para makatakas mentally
o magiging emotionally attached sa isang fictional character dahil mas predictable ang mga fictional relationships. At sa totoo lang, minsan nagiging addictive ang pag-iisa. Hindi dahil galit sila sa mga tao, kundi dahil kayang makasakit ng mga tao sa paraang hirap silang ipaliwanag. Kaya imbes na mag-open up, lalo silang lumulubog paloob. Ang malungkot na parte ay maraming introvert ang lihim na umaasang may makakapansin na nawawala sila. Hindi dramatic, hindi yung tipong habulin niyo ako. Mas parang, hey, ang tahimik mo lately, okay ka lang ba? Napakalaking bagay na niyan para sa isang taong halos buong buhay ay itinatago ang nararamdaman niya. Dahil bihira namang humingi ng mga grand gestures ang mga introvert. Gusto lang nilang maramdaman na may nakakakita sa emosyon nila nang hindi nila kailangang isigaw yon. Number 4, biglang nagiging mas matalim ang humor nila sa medyo kahina-hinalang paraan. Isa ito sa pinaka-underrated na senyales ng pagtatampo ng mga introvert. Kapag nagtampo ang mga introvert, nagbabago ang humor nila. At honestly, minsan mas lalo pa silang nagiging nakakatawa, pero sa medyo nakakabahalang paraan. Imbis na direktang sabihin ang lungkot nila, itinatago nila ang emosyon sa sarcasm, biro, at mga sobrang specific na comments. Dahil mas ligtas ang humor kaysa vulnerability. Kaya imbis na sabihin, nasaktan ako doon, magbibiro na lang sila ng, wow, napalitan mo na agad ako? Nice. Tatawa ang lahat. Pero sa loob ng biro na yon, may maliit na emotional wound na nakasuot ng sunglasses. Ganyan minsan magpahayag ng sakit ang mga introvert. Hindi direkta. Mas dumadami ang sarcasm, mas tumatalim ang panunokso, at parang masyadong personal bigla ang mga jokes nila. Magsasabi sila ng, okay lang, sanay naman ako nakakalimutan. At biglang tatahimik ang kwarto dahil parang medyo totoo yata yon. Pero sa mismong sandaling may magtanong ng, wait, nagtatampo ka ba talaga? Bigla silang aatras. Joke lang. Classic introvert defense mechanism. Dahil pakiramdam nila expose sila kapag direkta silang nag-open up. Ang humor ang naglalagay ng distansya sa pagitan nila at ng emosyon nila. Kapag natawa ang mga tao, ligtas na lumipas ang sandali. Kapag walang nakapansin sa nakatagong katotohanan, maaari silang magkunwaring hindi naman talaga seryoso ang ibig nilang sabihin. Pero madalas seryoso talaga sila. Maraming introvert ang nagiging komedyante habang nasasaktan emotionally dahil mas madaling gawing biro ang sakit kaysa aminin ito. Mas kayang dalhin ang pain kapag may halong jokes. Pero kapag diretsahang sinabi, nakakatakot. At honestly, malamang ilan sa mga pinaka-nakakatawang tao na kilala mo ay emotionally exhausted lang na mga introvert na ginagawang entertainment ang lungkot nila bago pa ito mapansin ng iba. Number 5, paulit-ulit nilang binabalikan ang mga lumang alaala na parang mga emotional archaeologist. Masakit itong part na to dahil hindi lang kasalukuyang sitwasyon ang pinoproseso ng mga introvert. Binubuksan ng isip nila ang isang napakalaking emotional archive. Isang maliit na disappointment lang, tapos biglang maaalala nila ang mga dating pagkakaibigang unti-unting nawawala. Mga panahong pakiramdam nila excluded sila. Mga pag-uusap na sana iba ang naging takbo. Mga sandaling pakiramdam nila hindi sila mahalaga. At pati lahat ng mga nakakahiya nilang alaala simula pa nung high school. Emotional historian sa mga introvert, lalo na yung mga mahilig mag-overthink. Dahil napakarami nilang oras sa pagbabalik tanaw sa mga experiences nila, hindi basta nawawala ang mga memories. Maingat yung nakastore sa mga emotional folders na may label na mga sandaling permanenteng nagbabago sa akin. Kaya habang mabilis makamove on ang ibang tao, paulit-ulit namang binabalikan ng mga introvert ang mga sitwasyon para maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Nag-overreact ba sila? Nagkamali ba sila ng intindi? Mas nagmalasakit ba sila kaysa sa isang tao? At honestly, dito nagiging mapanganib internally ang pagtatampo ng mga introvert. Dahil kapag nagsama ang katahimikan at overthinking, nabubuo ang mga emotional spirals. Walang nakakaalam na nasasaktan sila, walang nagtatanong, at kinukumbinsi ng mga introvert ang sarili nila na dapat i-handle na lang nila ito.
habang kasabay na gumagawa ang isip nila ng mga award-winning emotional documentaries na anxiety ang narrator. Ang pinakamasakit, napakahusay ng mga introvert magmukhang normal habang nangyayari lahat ng yon. Papasok sila sa trabaho, magre-reply ng maayos, ngingiti sa mga tao, magpapatuloy sa araw-araw. Habang sa loob nila, may laban silang walang nakakakita. At kalaunan, napapagod silang ipaliwanag ang emosyon na hindi naman napapansin ng mga tao sa simula pa lang. Kaya tumitigil na lang sila. At number 6, kumikilos sila na parang normal ulit pero may tahimik nang nagbago. Ito ang huling yugto ng pagtatampo ng mga introvert. At honestly, ito ang parte na kadalasang hindi naiintindihan ng mga tao. Dahil kalaunan bumabalik sila at kumikilos ng normal. Mas tumatawa, mas mabilis mag-reply, nagsisend ulit ng mga memes, sumasali na ulit sa mga usapan. Kaya iniisip ng lahat, ayos, naka-move on na siya. Pero minsan, hindi sila nag-heal. Nag-adapt lang sila. Magkaiba yon. Madalas, natututunan ng mga introvert kung paano dalhin ng tahimik ang disappointment kaysa resolbahin ito ng bukas. At kapag paulit-ulit silang nasasaktan emotionally, unti-unti silang nagiging mas maingat sa sarili nila. Hindi na sila masyadong nag-o-over-explain, hindi na nagdo-double text, hindi na umaasa ng sobra, at hindi na agad naglalabas ng emosyon. Hindi dahil naging malamig sila, kundi dahil naging maingat sila. Kapag masyado ng maraming beses nagtampo ang isang introvert, nagsisimula nilang protektahan ang inner world nila na parang nakakandadong kwarto. Malalim pa rin silang magmahal, malalim pa rin magmalasakit, napapansin pa rin nila ang lahat. Pero ngayon, may pag-aalinlangan na. May pause bago maging vulnerable, may takot sa emotional embarrassment, may tahimik na instinct na umatras emotionally bago pa sila iwan ng iba. At honestly, maraming introvert ang nagiging eksperto sa pagpapanggap na okay lang ang lahat dahil ayaw nilang maging pabigat sa ibang tao gamit ang emosyon na hindi rin nila maipaliwanag ng maayos. Kaya dinadala nila ang lungkot ng elegante, tahimik, halos hindi nakikita. Kaya madalas ang pinakatahimik na tao sa isang kwarto ang may pinakamalalakas na emosyon sa loob. Hindi tahimik magtampo ang mga introvert dahil dramatic sila. Tahimik silang magtampo dahil sobrang vulnerable para sa kanila ang pagpapahayag ng emosyon sa paraang nakakaubos sa kanila. Nakaka-overwhelm ang confrontation, magulo para sa kanila ang pagpapaliwanag ng mga feelings, at minsan hindi talaga nila alam kung paano gawing salita ang mga iniisip nila bago pa ito magulo sa loob nila. Kaya imbes na ilabas yon, umaatras sila paloob. Mas kaunting salita, mas maraming obserbasyon. Unti-unting pagkawala emotionally nang walang announcement. At honestly, isa sa pinakamalungkot na bagay tungkol sa mga introvert ay kung gaano sila kagaling magmukhang okay habang tahimik na nasasaktan o nagtatampo. Yung mga may ikling replies, yung mas mahinang tawa, yung biglang emotional distance, yung pekeng pagod lang ako na paliwanag. Madalas maliliit na mga senyales yon ng emosyon na hindi nila natutunang ipahayag ng direkta. Pero kung malapit ka sa isang introvert, pansinin mo ang mga maliliit na pagbabagong yon. Dahil bihirang magwagayway ng mga malalaking emotional warning flags ang mga introvert. Bumubulong ang hinanakit nila. At minsan, ang gusto lang talaga nila ay may makapansin ng mahinahon. Nang hindi sila pinipilit gawing public performance ang pribado nilang emosyon. Shoutout sa mga nanood ng Paano Malaman Kung Naiinis Na Ang Isang Introvert. Shoutout kay Arkitakot. Sabi niya, kapag ang introvert biglang mas tahimik kaysa dati, maikli na sumagot, hindi na nagsishare, o unti-unting dumidistansya, kadalasan naiipon na talaga yung inis nila. Hindi kasi sila madalas confrontational, kaya tahimik lang silang napupuno. Tapos pag umabot na sa point na umiiwas na sila, ibig sabihin seryoso na yon. Ang ganda ng topic na to kasi maraming tao ang akala okay lang lagi ang mga introvert dahil tahimik sila. Super relatable at maraming matututo dito. Sabi naman ni Glenn Adversario, tamang-tama, especially kaming mga INFJ.
Door slam ang tawag namin dyan. Pinaka-confusing kami. Pero when we speak, that's history. Piling-pili lang ang binibigyan namin ng intimacy. Anyway, the first syllable of the word ninja is nin. It literally means waiting. At ayon naman kay Marie the Lightworker, wow, relate ako dito at totoo lahat ang mga sinasabi niyo, Sir AP. Bilang introvert, akala ng iba kami ay childish. Hindi po ganun yon. Kapag galit na kami ay sobrang tahimik lang at kalmado. Pero sa loob, kumukulo na. Para makaiwas, lalayo na lang at iiwas sa online chat. Ayoko nang walang kabuluhang usapan, sa totoo lang. Marami pong salamat, Sir AP. Have a great weekend and God bless us all. At shoutout din kay Annalyn Granada, Pax Tumulak, Bernadette Abrigo Season, Ramlat, Lorena Bintas, Edita Miyamoto, Emma Villanueva, Jola Short Video, Gretchen Marie Kayanan, Carla Resurrection, Nostalgia Gamer, SM, Rebecca Ogata, Dennis Aranzanzo, Lone Survivor Diaz, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.